Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Gagawin natin kalooban ng Diyos bilang bayan ng Diyos. Direktang mga salita ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Di yun trabaho ng mga tinawag ng Diyos. Kalooban ng Diyos na gagawin ng mga tinawag ng Diyos. Tinawag na magbanal. Itong bayan ng Diyos, magiging bayan niya sa mga huling araw, gagawin yung kanyang kalooban. Sabi, magmumula sa kanilang pagpapasalamat. Di ang isang makikita mo dun sa bayan ng Diyos, pagpapasalamat. Diba, no? Yung pagpapasalamat pala, direktang bahagi ng kalooban ng Diyos. Bakit? Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. Kaya wala kang imimintis isang mabuting bagay magpasalamat sa Panginoon. Yung bayan niya masikap sa mabuting gawa, mabuti pala yung magpasalamat. Di masikap din yun sa pagpapasalamat. Kaya makikita mo kung gaano ang contribution at gaano ka-solid yung bayan ng Diyos pagdating sa mabuting gawa. Ginagamit ng Diyos sa mabubuting gawa yung haka ng kanyang puso, kanyang maisagawa na magligtas ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng bayan ng Diyos at sa pamamagitan ng gawa na nakikita, gawa ng bayan, luluwalhatiin ng mga tao ang Diyos. Di kaninong gawa yun? Di ba gawa ng Diyos yun? Na lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao para makita nila ang inyong mabubuting gawa. Bakit? Kasi Diyos ang gumagawa nun Kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Bakit nila luluwalhatiin ang Ama sa langit habang nakikita nila yung mabubuti ninyong gawa? Kasi dun papasok ang realization na ang gumagawa nun yung may-ari, ang Diyos. Kaya nga ang Diyos ang luluwalhatiin nila Bakit? Bayan ng Diyos yun na ginagamit niya sa mabubuting gawa. Ngayon, itong bayan na ito ang hinuhulaan na pagmumula ng pagpapasalamat. Kaya nga, magiging aking bayan sila. Itong pinagmumula ng pagpapasalamat, yung pagpapasalamat kalooban ng Diyos Diba? Direkta rin, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ano yun? Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Kaya masikap yun sa mabuting gawa, yung bayan ng Diyos. Masikap din sila sa pagpapasalamat. Kaya alam mo, it boils down to a very, very concrete na conclusion na ang bayan sa Diyos masikap sa mabuting gawa, masikap din sa pagpapasalamat. Ang isa pa na gampanin sa iglesia na kusa, yung pamamanata. Yung pasalamat po, kusa yon. Sabi ni David, babayaran ko ang panata ko sa Panginoon. Namanata siya kasi sa harap ng buo niyang bayan. Alin yung panata niya? Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat. Tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Sa iglesia po ng Diyos, meron po tayong ginaganap na pagpapasalamat. Sa lahat ng gawang pabor ng Diyos sa iyo, may utang na loob tayo sa Diyos. At yun ang magiging dahil kaya tayo magiging mapagpasalamat. Hindi lang sa panalangin, pati yung maghahandog ka talaga ng pasalamat. So we have to ask ourselves, naihanda ba natin yung dapat nating maihanda pag magpapasalamat tayo? Merong mga kapatid na hindi na napagtutuunan ng pansin yung mahalagang bagay na hindi naman sana dapat nakakalimutan at dapat laging meron tayong
pagpansin doon sa ating ginagawa na yan sa pagpapasalamat. Mailagay natin sa ayos, mailagay natin sa tama. Baka mamaya, sa halip na kalugdan tayo ng Diyos, magalit pa sa atin ng Diyos. Dahil ginawa natin nang wala sa kanyang paraan. Wala doon sa tamang paghahanda. Alamin natin yung mga bagay na yan na dapat na masumpungan ng Diyos na nakahanda sa bawat isang bahagi ng bayan ng Diyos para maging kalugod-lugod sa pagpapasalamat. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Hindi ba yung kahabagan ng Diyos, yun ang isa sa dapat nating ipagpasalamat? Inyong iharap ang inyong mga katawan. Pagka nagpapasalamat tayo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, dapat nakahanda yung ating katawan. Kailangan pala, ang unang-unang makita ng Diyos na nakahanda, yung ating sarili, yung ating katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos. Yung mismong katawan natin. Kaya po alam nyo, ang isa sa nakarurumi sa katawan, yung mga gawa ng laman. Kaya sa panahon ng paghahandog ng pasalamat, dapat yung ating katawan, walang poot, walang galit, walang mga kung ano-anong mga hinanakit. Iharap nating banal, buhay, kaaya-aya sa Diyos. At hindi lang yun. Sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Yung handog na pagpapasalamat na pumupuri sa pangalan ng Diyos, pinagpapasalamat ka. Ahain ang pagpupuri ng mga labi. Kumaawit ka, pinapahayag mo ang kabutihan ng Diyos. Ang pasalamat, handog. Binubuo ng handog na awit, handog na tula, merong mga acts of praises, kagaya ng mga sayaw. Pagkalimbawa, sabi mga kapatid, yung lahat ng mga celebrant ngayon, meron tayo pong practice ng awitin natin sa ating pagpapasalamat. Kung parang tangay-tangaya na lang siya doon, hindi, mamadali ako. Hindi pa nga tapos yung doxologia, nandun na sa gate. Ganun ba? Hindi. Kasi sayang ang ating ginagawa, mga kapatid, kung hindi natin ilalagay sa ayos na gusto ng Diyos na makita sa atin. Isang dapat na makita ng Diyos na nakahanda. Pagka nagpapasalamat tayo, gumawa tayo ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Marami tayong pwedeng ihandang mabuti bago tayo humarap sa pagpapasalamat. Makipagkasundo ka sa kaaway mo, kaaway mong asawa mo, nakaaway mong kapatid mo. Paglapit natin sa Kanya sa pasalamat, nakahanda na tayo roon. Yung paggawa ng mabuti, magpatawad, nagkulang sa'yo, patawarin mo, may galit sa'yo, nakipagpayapaan ka, marami tayong mga gawang mabuting pwedeng magawa, mga kapatid. Pag halimbawa, ako gusto kong magpasalamat sa Diyos, hindi lang ako basta nagpapasalamat, gumagawa ako ng mabuti. Kaya tatlong hain ito Hain ng labi mo, pumupuri sa Diyos, tapos yung ginagawa mong mabuti, ilalakip mo doon, yung pagpapasalamat mo, lalakipan mo ng gawang mabuti, at yung pag-abuloy. Isa ito sa mga aral na tayo magpapasye. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Pagka puso ang panggagalingan, may kasamang pagmamahal yon, may kasamang malasakit yon. Yung ihahandog mo, dapat galing sa puso mo, hindi dinikta sa'yo ng kahit na sino. Ang nagdikta sa'yo, ang puso mo, na ang nagdidikta sa puso ng tao ay ang Diyos, ang kanyang espiritu. Kung ano yung dinidikta ng puso mo sa pagitan ng espiritu ng Diyos,
na may pag-ibig dun sa puso mo, yun ang ibibigay mo para sa gawain. At yun, pinaghahandaan yun. When we say that we are offering the sacrifice of thanksgiving, part of it is our offering in form of our contributions used to propagate the gospel and to reveal the glory of God unto all nations and people of the earth. Sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo, yung mga tao nagbabalik loob sa Diyos, na niluluwalhati nila ang Diyos. Dumadami ngayon yung mga taong lumuluwalhati sa Diyos. Dumadami nagpapasalamat. Paano nangyayari yun? Dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag. Kaya nga tayo naghahandog ng pagpapasalamat sa ating paniniwala na ang haing pasalamat, pagluwalhati sa Diyos, nakakalugod sa Diyos. Dapat alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos para dyan, mga kapatid. Yung kabuuan ng mga dapat nating ihanda, maihanda natin in accordance dun sa gusto ng Diyos na makita sa atin sa pagpapasalamat.